Magandang tanghali, hapon na pala, no? 3:12 na ng hapon. Ito po ang trial program nitong pananaw ni Prof. Tayaw dito sa EFI Radio. Salamat kasamang Elmer Francisco sa pagkakataong ito na maibahagi natin regularly ang ating mga pananaw, no? Sa mga pang-araw-araw na issue o hinaharap ng ating bayan, lalo na sa pagkakataong ito na kumbaga ang buong mundo, hindi lang ang Pilipinas, hindi lang tayo ang humaharap dito sa pagsubok na ito, no? Alam mo, nitong umaga lang, uh, doon sa aking regular feed ng international news, lumalabas, no, na yung problema ng mga OFWs dito sa atin, problema din ng mga contract workers o overseas workers na galing sa mga ibang developing countries, no, sa Asia, sa Africa at kahit sa Latin America. Kung tutuusin, pag tinignan natin yung regular nilang pinapadala, mga remittance, bumagsak. At in fact, the figure that the World Bank apparently has determined, no, is only a fifth of the total remittance, no, that's regularly sent by contract workers all over the world now remains. So, 1/5 lang. So, you can just imagine. So, sa madalit sabi, sa 10 piso, 2 piso lang ang lumalabas na nakakarating na sa mga bansang katulad ng Pilipinas. So, isipin na lang natin kung paano ito makakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Alam mo, hindi lang ito may kinalaman sa pang-araw-araw na panggastos ng mga pamilya, ng mga household. A big chunk of the country's finances actually comes from remittances. In fact, yan na ang nagpa-prop up ng economy ng mga bansa katulad ng Pilipinas. So, ganun kalaki ang naging epekto nitong pandemyang ito, no? Kaya hindi lang ito issue ng kalusugan, issue din ito ng kumbaga buhay mismo ng bawat tao, bawat Pilipino. Issue ito mismo ng development basically. And so, ang World Bank ay inaasahan na lalong tataas ang poverty incidence all over the world, no? Sabi sa report, ang huling pagkakataon na biglang umakyat ang insidente ng poverty ay noong 1998 nung nagkaroon ng financial crisis. So, tinataya siguro na baka matapatan itong biglang pagtaas ng poverty incidence, o kung hindi man, lalo pang tumaas. Sana naman ay huwag. Ito yung kaninang binabanggit namin kanina doon sa pagpapakilala sa atin, no, ng ating mga kasama sa naunang programa nung launa, na alam mo ang paraan ng pagsugpo dito sa pandemyang ito, hindi lang issue sa kalusugan, hindi lang sa pagbigay ng paraan o sistema kung paano matitrace saan galing ang isang tao, saan pupunta, ano yung mga restrictions. Hindi lang yan yung dapat nating pinag-uusapan. Pinag-uusapan natin dito, paano ba natin masusustain, no, yung ating pang-araw-araw na buhay, lalo na ang ating mga trabaho, ang ekonomiya, na kumbaga at the same time safe pa rin yung mga tao. Alam mo, kanina lang nabalitaan ko na yung dati kong kasama sa trabaho, meron palang sintomas, no, ng COVID. Pero alam mo, dahil sa pangangailangan, kailangan niyang magtrabaho, pumasok pa din siya. At siguro isa sa mga rason kung bakit nangyari yon, dahil tinulungan din niya di umano yung kanyang tatay na magpatingin at meron ding iniinda. So siguro doon siya nahawa. So pansinin natin na itong mga ganitong insidente
Kung wala yung pandemya, mga regular lang na pagkakataon, no? Sasamahan mo yung kamag-anak mo sa ospital, magpapatingin at ikaw mismo ay kumbaga magtatrabaho pa din, hindi ka apektado. Pero ngayon mas doble ang ingat mo kasi hindi mo alam kung saan ka pwedeng maapektuhan at saan ka pwedeng tamaan, no? Pero hindi pa din natatapos ang appeal ng gobyerno, ng lahat sa atin, na sana sumunod dun sa mga tinatawag na protocols. At itong mga protocols, para naman sa atin, hindi ito, kumbaga dahil uh, walang magawa lang ang gobyerno at kumbaga para lang mapahirapan tayo, nire-require itong mga protocols na to. Hindi po, hindi ganoon 'yon, no? Um, sa wikang Ingles, kung tawagin, ito yung new normal, no? Katulad ngayon, magkasama tayo virtually, online, instead of the usual radio programming or TV broadcast, nandito tayo ngayon online, no? Pero ganoon pa man, it's able to accomplish the same task, no? Impart knowledge, makapag-usap tayo at mahimay natin ang mga issue. Yun ang ngayon yun ang bago na tinatawag na new normal. But just the same, ang kailangan nating maintindihan eh ito ay bago in the sense na may mga pangangailangan, may mga konsiderasyon na ngayon lang natin binibigyan ng halaga dahil sa nung una akala natin hindi importante. Yung simpleng paghuhugas ng kamay, yung simpleng pagtakip ng bibig at ilong pag ikaw ay babahing o ikaw ay uubo. Nung una hindi natin pinapansin yan. Yung simpleng pagdidistansya, hindi natin masyadong pinapansin yan. At in fact, there are some instances no na ang tingin natin sa ibang lahi o ibang grupo kapag ka nasa isang public place tayo, ano ba naman ito, parang walang modo o walang kultura, no? So to speak. In other words, hindi marunong kung paanong dumistansya. Pero ngayon, ito, parang it comes naturally on our part. Pansinin ninyo ngayon kapag ka nasa isang lugar ka, normal na sa tao na dumistansya, normal na mag-ingat, normal na magtakip ng bibig at ilong kapag sila ay babahing o uh, uubuhin. No? So yun yung mga nabago ngayon. Higit sa lahat, may mga nabago din sa araw-araw nating routine. No? Siguro mas tinitingnan natin yung ating kalusugan ngayon, ano yung klase ng kinakain natin, no? Ano pa yung pwede nating gawin kung saan mas lalong mapalakas yung katawan natin, no? Uh, may mga pagkakataon siguro na kailangan nating mas lalong nilay-nilayan, no? Ang mga pang-araw-araw na ginagawa natin. No? Katulad ng anong sinabi ko na dati-dati pag gising natin sa umaga, yun na yung routine natin, no? Ngayon siguro pinag-iisipan natin mabuti ano yung mas madadagdag natin sa routine natin nang sa ganun mas maging maganda yung uh, uh, araw natin o mas maging ligtas tayo. Sinimulan ko doon sa ganung mga ordinaryong uh, pag-uusap o ordinaryong concern kasi madalas akala natin masyadong technical, masyadong mahirap intindihin yung pandemya. Dito sa trial broadcast natin, sisimulan ko doon sa matagal ko nang sinusulat, matagal ko nang sinasabi, na itong sinasabi nating new normal, hindi siya actually nabago dahil lang doon sa pandemya. Ito ay resulta ng teknolohiya, no? So sabi nila yung
Yung new normal kasi mula nung lockdown, yun na yung madalas na nagagamit, no? Pero hindi ito nagsimula lang nung nangyari yung pandemya. Kasi kung nagsimula lang ito nung panahon ng pandemya, siguro mas lalo tayo nahirapan pag nilay-nilayan natin. Okay? Kung natatandaan ninyo, ako nga lagi kong sinasabi, 47 na ako. No? Nung nagsimula akong magtrabaho, ang klase ng cellphone na available noon, yung uso pa noon yung yung natitiklop, no? Uh, kapag hindi, nagsimula muna doon sa Nokia na kalimutan ko kung 5110 ba yung tawag doon na Nokia, no? Kung nga pala, kung kayo ay may mga katanungan, uh, i-post lang ninyo doon sa ating FB page, no? So, nung una, ang cellphone, analog. Hindi ka pwedeng gumawa ng ibang uh, activities doon other than yung regular calls and text. Okay? Hindi ka pwedeng mag-email doon, hindi ka pwedeng wala pang Viber, no? At kung ano pa siguro ang pinaka pwede mong gawin sa cellphone mo, yung uso nun yung Snake. Siguro yung iba sa inyo natatandaan yung larong Snake doon sa telepono nyo sa Nokia, no? Pansinin niyo, isipin niyo kung nangyari yung pandemya nung panahon na yon, baka mahirapan tayo lalo. Kasi yung teknolohiya nung panahon na yon masyadong limitado. Halimbawa, kailangan mong bumili ng pagkain. May mga delivery na nung panahong yon. Pero kung natatandaan ninyo, ang delivery nun, limitado lang sa mga mismong restaurant, no? Mga fast food chains, malalaking fast food chains, no? Na merong delivery service. So kung ikaw halimbawa gusto mong kumain ng uh, sushi o sashimi, wala akong natatandaan na fast food chain na maaaring mag-deliver sa iyo ng ganun. Kung gusto mong umorder ng isaw o kung ano man yung nabibili mong ihaw-ihaw dyan sa paligid, kung nagkaroon ng lockdown nun, hindi ka makalabas, wala kang ma-orderan nun. No? So, yung mga basic necessities mo, katulad ng bigas, ng gulay, ng groceries, no? Hindi mo pwedeng orderin online nung panahon na yun. So, imagine if the pandemic happened at that time. It would have been doubly difficult. No? So, in other words, yung mga pagbabago sa routine natin ngayon, yung naging parte na ng buhay natin na lagi mong kahawak yung telepono mo, lagi kang online, lagi kang ready to receive email. Before, kapag sinabing email, madalas may kinalaman ito sa trabaho. Hindi ito dahil lang sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ngayon, hindi. It's a ubiquitous facility. It's a common na, no? Na sa bawat isa na magkaroon ng email, na magkaroon ng Viber, magkaroon ng ibang paraan ng komunikasyon other than yung regular na tawag o regular na text. Kasi yun na yung normal, no? Hindi lang puro simpleng mensahe lang ang ipapadala mo. Magpapadala ka na ng dokumento, ng mga, in fact, before, yung mga documents na pinapadala natin, hindi pa yan yung mga signed documents. Ngayon, kahit yung mga signed documents, this can now be considered official, no? And legitimate documents for any transaction, no? So, kumbaga inintroduce ng ating teknolohiya, at yun ang isa sa mga rason kung bakit medyo kahit papano merong paraan tayo sa pag kumbaga to address, no, the issues that came along with the pandemic. So, ang sinasabi ko dito, hindi nagsimula yung new normal na uh, uh, lahat ng tao online, maraming
kumbaga lahat ng mga fundamental necessities natin nakadepende na sa pagiging online, no? So kasama 'yon, no, sa unti-unting pagbabago ng buhay natin. The world became closer. You're able to communicate with other peoples all over the world. Yung mga kamag-anak mo na nagtatrabaho sa ibang bansa, madali mong makausap, hindi ka na dati-dati bibili ka pa nung card na i-input mo doon sa landline para mas mura yung pagtawag mo overseas call. Ngayon hindi na, no? Mas madali kang tumawag, no, using other alternative online facilities. So, sa madalit sabi, dahil doon, no, marami ding nabago sa pang-araw-araw natin. At ang komunidad, ang society, ang bawat bansa unti-unti ding nag-a-adapt, no? Kumbaga sumasabay doon sa pangangailangan ng pagkakataon. Meron ding mga pangangailangan na kung saan mag-a-adjust tayo doon sa tinatawag na disaster, no? At doon sa mga policy experts natin, I'm sure you will agree na recently, no? Siguro dahil din sa pagdami ng incidents ng disaster, natural and man-made, naging popular yung tinatawag na disaster risk reduction and management. Ano ba itong disaster risk reduction and management? DRRM, kumbaga. Naalala ko noon, kapag may bagyo, no, meron yung ad hoc committee na kinukumbin ng gobyerno. Ito yung Office of Civil Defense, no? Ad hoc kasi ibig sabihin temporary ito, wala pang NDRRMC noon, no? Noong 2010, doon lang na-introduce yung NDRRMC kasi nagkaroon ng Disaster Risk Reduction Act of 2010. Alam ko to kasi alam mo doon sa opisina kung saan kasali ako, kasama ako yung Local Government Development Foundation. Ang ginagawa namin, we work closely with the local governments, with the leagues, with the DILG and other government agencies, even in Congress and the Senate. Nang sa ganon, kapag may mga policy issues o siguro may mga policy responses that we can consider, madali nating maibabahagi sa kanila, no? At kasama dito itong pagharap, no, sa mga pagsubok ng pagdating ng mga disaster. Yung Disaster Risk Reduction Act of 2010, kung hindi ako nagkakamali, ang pinakahuling batas na napirmahan ng dating Pangulong Gloria Arroyo, no? Muntik nang hindi mapirmahan 'yon kasi ano mo, katulad ng ibang mga policy proposals, no, dahil sa iba't ibang interest, minsan mahirap basta ipasa ng Kongreso kasi Congress also has to respond to the different interests, no, na naglalaban-laban sa society. So, having said that, yung preparation na tinatawag, kaya nga sabi disaster risk reduction, no? Kaya risk reduction, kumbaga kasama dito yung planning, no? At nung nangyari yung pandemya, ang daming, alam mo, overnight ang daming naging analyst, ang daming naging eksperto at sinasabi dapat daw ganito ang ginawa ng Pangulo, ng gobyerno at kung ano-ano pa. Out of the more than 200 sovereign countries now, at least that's as far as I can remember, hindi ko matandaan yung eksaktong number ng sovereign countries ngayon, no? Ilan sa kanila yung talagang masasabi nating handa sa pagdating nitong pandemya to? Ang dali nating sabihin, for example, na yung Vietnam, yung Thailand, yung Myanmar, no, ang galing nila at nasugpo nila kaagad yung pandemya kasi nagplano sila. I'm not sure really how much planning can be considered or played right into the heart of the
ability of these countries to respond effectively. Sa madalit sabi, hindi ko alam kung dahil sa planning kaya naging magaling yung uh, responde ng gobyerno sa pandemya. Pwede nating sabihin na ito ay may kinalaman sa struktura o sa sistema ng gobyerno. Yung iba nagsasabi, sa Vietnam madali nilang gawin yan kasi hindi naman sila demokrasya. Pwede rin naman. Pwede na nating sabihin na na hindi sila democratic kaya kumbaga kung anong sabihin ng gobyerno nila, yun ay gagawin nila. Pero hindi din ganoon kasimple. Hindi naman porke sabihin natin na ang Vietnam hindi demokrasya, ibig sabihin walang kalayaan sa bansang Vietnam. Sigurado ako na karamihan sa atin, no, sa ating mga nakikinig at sa ating susubaybay ngayon, siguro meron na kayong experience sa Vietnam o nakarating na kayo sa Vietnam at hindi mo masasabi na ano ba ito, parang North Korea ba ito? Na hindi ka pwedeng pumunta kung saan mo gustong pumunta basta-basta. Hindi ka pwedeng gumamit ng telepono, hindi ka pwedeng tumawag o mag-send ng message anytime. Ganun ba? Hindi po. In fact, Vietnam is as free as in other countries. But what's the difference? Yung kanilang struktura hanggang commune kung tawagin, hanggang community level ang organization nila. No? Siguro nakatulong yung pagiging one-party democracy nila. Pero hindi ito yung katulad nung iniisip natin nung high school tayo na merong authoritarian na gobyerno na kung anong sabihin ng leader o ng presidente yun ang nasusunod. Hindi ganon. Structured sila in a way na alam ng local government, no, ng commune, kung ano yung papel nila, ano yung inaasahan nila sa kanila, ano yung mga resources na meron sila, no? At kumbaga, pag sinabi mo halimbawa social welfare, alam nila na papel nila yon, number one nilang papel yon. May mga issue siguro na hindi nila kayang gampanan, no? Siguro to a certain extent when we speak of health, yung pagbabakuna, yung mga simpleng sakit at hindi yung pandemya mismo, kayang gampanan ng mga komuno, ng mga local governments. Pero kapag hindi na kaya, doon na pumapasok yung ayuda o function ng national government. No? So ito yung tinatawag na principle of subsidiarity. Meron ba dito niyan sa atin, sa Pilipinas? Sinubukan natin yan at in fact meron tinatawag na 1991 Local Government Code, nagbaba tayo ng mga poder sa local government units. Pero ang kulang kasi yung coordination. Kasi nga nagkakaroon ng overlap ng function. So alam mo kasi pag may overlap, sa madalit sabi, dalawa yung o parehong level ng government yung gumagawa ng isang trabaho. Ang nangyayari niyan kapag pumalpak, nagsisisihan sila. Nangyari na yan at nangyayari siguro hanggang ngayon, no? Yung tinatawag na Special Amelioration Program o SAP, no? Bigla-biglang kung natatandaan ninyo, sabi ng DSWD, ito kasing local government walang kapasidad to determine the beneficiaries. Pwede naman totoo, no? Totoo naman na wala silang kapasidad. Ang tanong, bakit? Kasalanan ba ng local government units? To a certain extent. Doon sa mga LGUs na kung tutusin, dapat at kaya naman nila talagang magkaroon ng sapat na kakayahan, no, para ma-determine yung kanilang mga residente, ilan ang residente nila, ano yung mga background ng residente nila. Hindi nila ginagawa. Pero alam po ba ninyo na ang number ng municipalities natin mahigit 1,400, no? Almost 1,500 municipalities. So sa dami nun, for example, ilan doon yung kayang ma-determine o magkaroon ng basic database sa kanilang mga constituents.
wag na yung mga siyudad kasi yung mga siyudad kahit papaano talagang meron silang kakayahan. They have enough resources to have those facilities in place. No? Pero mas marami yung mga lokal na gobyerno na hindi kaya. Ang tanong bakit? Siguro kung nagtulungan yung national at local government para mabuo itong tinatawag na national database, no? May kinalaman din ito doon sa national ID system na ayaw suportahan ng karamihan sa atin, no? Eh siguro mas madali nating malaman kung sino yung galing sa anong lugar, ah, paano nagkaroon ng ganitong infection, bakit naapektuhan sila at kung ano-ano pa. Dahil nga wala tayong ganong kakayahan, nahirapan tayo sa pag-trace. Naalala ko yung kasagsagan ng lockdown at ang debate dapat merong mass testing. Totoo yun, mas maganda kung meron tayong mass testing. Pero ilan sa mga bansa na meron sa buong mundo ang nagkaroon talaga ng mass testing. No? Marami din kasing challenges dyan sa mass testing na yan. No? Bukod sa resources, yung readiness. No? Again, no, we're speaking of systems. Paano mo, madaling sabihin na dapat meron tayong mass testing. Pero pag pinag-usapan na natin kung paano gagawin yung mass testing, ibang usapan na yun. No? So babalik tayo doon ulit sa struktura. Paano ba nagtutulungan yung local at national government, no, sa pagharap dito sa pandemyang ito? Kung merong kakayahan yung local government units at alam nila ilan yung residente nila, ano yung background ng residente nila, ilan ang senior citizen, ilan ang nag-aaral, kumbaga in terms of age bracket, ilan yung teenagers, ilan yung nagtatrabaho, anong trabaho nila, and basic demographic data, kumbaga. Kung meron tayo nun, imposibleng hindi natin nagawa kung ano yung nagawa ng Vietnam. Ang kaso po, mga kaibigan, wala ho tayong ganun. Kung meron man ang mga ibang LGU sa atin, hindi yon up to the last individual na pwede nating masabi na kumpleto ang datos nila. Okay? So kung meron tayong ganun, yung tinatawag nating contact tracing, hindi siguro naging mahirap. In fact, dahil na din sa kahirapang intindihin, medyo technical itong mga issue at paraan ng sugpo dito sa pandemya, pagharap sa pandemya, ang nangyayari, mali-mali yung pag-intindi ng karamihan sa atin, no? Halimbawa, pupunta ka sa isang coffee shop, kung porke nakalagay doon sa lapag o dito ka lang pupwesto, literal doon ka papipwestuhin. Hindi na iisip na kaya nilagay yung sticker na yon kung saan ka pipwesto kasi mineasure na nila yan, no? Ilang metro ang dapat na pagitan ng bawat individual. Kasi nga kulang sa pag-iintindi, kulang sa impormasyon at kaya ang nangyayari kanya-kanyang diskarte. Ganon din po sa local government sa natin, no? Dahil sa kinuha lahat ng national government yung function sa social welfare. Nagsimula yan doon sa 4Ps, no? Yung pantawid pamilyang Pilipino na tinatawag na kung hindi ako nagkakamali iba yung pangalan niya, nalimutan ko na iba yung pangalan ng programang yan nung panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Doon nagsimula yan yung 4Ps na yan. Nagkaroon ng National Household Targeting System or NHTS. Yan yung supposedly paraan ng national government, no, para ma-identify kung sino yung mga dapat na beneficiaries ng suporta
sa sa mga komunidad, sa mga tao, no? Kumbaga yung mga nangangailangan talaga ng tulong ng gobyerno, no? In other words, kung merong kung sapat o kumpleto yung impormasyon ng national government, hindi siguro magiging problema yung pagbibigay ng SAP. Kaso hindi nga yun ang nangyari. Ang nangyari, sinisi ang local governments kasi bakit daw hindi updated yung kanilang datos. Akala ko ba national government ang merong datos? Hindi ko pa malilimutan yung isang pagkakataon na sa kongreso ako noon na imbitahan ako sa isang public hearing at nabanggit ko na sa pagkalap ng datos, no, ng impormasyon na magiging importante sa pagbalangkas ng pulisiya o programa ng gobyerno, maaaring magamit yung mga datos at impormasyon na galing ng local government. Lumapit sa akin yung isang committee staff at binigyan ako ng note at ang sabi, meron na pong batas na nagsasabi na only data that is collated by the national government are considered official data. Ano hong problema nung ganong probisyon ng batas? Kung di ako nagkakamali, yan nakapaloob doon sa batas creating the Philippine Statistics Authority or PSA. Ang problema po dyan, hindi naman kaya ng national government na talagang kompletohin ang datos na kailangan. Yun nga lang pong simpleng census na nakasaad sa batas, kung hindi ako nagkakamali, tuwing 3 taon kailangan may census tayo. Hindi naman nasusunod yun. May pagkakataon na after 5 years saka magkakaroon ng census. Malaking epekto ho yun kasi unang-una pagdating sa budgeting, hindi mo alam kung ilan yung i-consider mo sa pag-budget. No? Halimbawa, kung sa bakuna lang na pinag-uusapan natin, ilang bakuna ang dapat na paghandaan ng gobyerno ng mga ospital natin nang sa ganun matugunan yung kailangan ng bawat komunidad kung hindi natin alam yung exact number of residents. In fact, if we go by the census data na ginagawa supposedly every 3 years, hindi pa yan up to the municipal or community level. Kung hindi ako nagkakamali, up to the provincial level. Pero kung isipin natin, paano kaya kung ang mangyayari, yung national at local government ay magkakaroon ng partnership nang sa ganun, yung local simultaneously kasama sila sa build up ng datos, sila yung mga ngalap ng datos. Meron pong tinatawag na barangay health workers sa bawat barangay. O kahit na hindi barangay health workers, yung barangay mismo, bilangin ng barangay ilan ang household nila, ilan yung ano yung mga miyembro ng bawat household, ilan ang merong tatay at nanay, ilan ang nag-aaral, and so on and so forth. Yun lang, kalapin nila yun pagdating sa municipal or city level, pagsamasamahin hanggang sa provincial and regional level. At yun ngayon ang magiging datos din na gagamitin ng national. Hindi natin pwedeng ipilit na yung national ang bababa. Unang-una, dadagdag yan ng resources. Hindi yan cost-effective kasi gagamit ka na naman ng dagdag na tao na bababa sa komunidad para bilangin kung ilan ang residente, ano yung mga background ng residente at kung ano pang detalye na kailangan natin para magkaroon ng tamang pagtustos sa pangangailangan ng mga komunidad. Pero hindi ho natin ginawa yun. Sinentralize natin. So, ewan ko kung nasusundan ninyo yung sinusubukan kong i-explain sa atin. Madalas dahil nakikita natin, mas maganda sa Vietnam, buti pa si Vietnam, dito sa atin ganito. Hindi dahil Vietnam yon. Hindi dahil sa mas magaling ang Vietnam kaysa sa Pilipino. Kasi kung totoo yun,
siguro kahit saan pumunta ang Pilipino, hindi progreso, hindi magiging successful. Pansinin ninyo, sino ba ang pinaka sought after na worker, whether technical or professional or non-skilled worker? Sino ang preferred na worker sa ibang bansa? Hindi ba't Pilipino? Kasi magaling ang Pilipino. Pero dahil walang sistema, madalas ang akala natin, lahat ng ginagawa dito sa atin, palpak, o kung hindi man mali, o mas malala pa, merong katiwalian, o kung hindi man talagang hindi kaya, no? Kumbaga mahina ang ulo, no? Hindi preparado. Napakadali natin kasing isisi basta-basta sa bawat tao, sa bawat leader kung bakit ganito ang nangyari. Pero hanggat hindi natin naiintindihan na may problema sa sistema at kailangan baguhin ang sistema, ganun na lang palagi ang magiging pag-iisip natin. Ilang minuto na lang natatapos na yung una nating programa. Ito ang isang ibabahagi ko sa inyo. No? Kung napansin ninyo, nagsimula tayo sa simpleng pagninilay sa araw-araw nating pamumuhay. Tumawid tayo doon sa pandemya at sinubukan kong ibahagi sa inyo yung aking simpleng pag-iintindi sa tinatawag nating new normal. Anong kinalaman noon sa pagbabago ng teknolohiya, sa mga bagong development, kung bakit ang telepono natin ay ganitong klaseng telepono at anong rason kung bakit kung tutuusin mas madali na nating makuha yung mga pangangailangan natin, no? Kumpara kung halimbawang nangyari yung pandemya dati, no? At nasundan nitong huli yung anong problema kung bakit kulang yung sistema ng gobyerno o kulang yung pagresponde ng gobyerno. Ang iiwan ko sa inyo, may kinalaman doon sa madalas nating sinasabi. Alam mo, ang Pilipino, kultura ng Pilipino, hindi marunong sumunod sa batas trapiko, walang disiplina, no? At kung ano-ano pa. Ewan ko kung naniniwala kayo doon. Ako, sa totoo lang, kahit sino siguro nakapunta na sa ibang bansa, hindi ganun kadaling tanggapin na ang Pilipino ay walang disiplina, na ang Pilipino ay kulang sa kakayahan. Kasi katulad ng binanggit ko sa inyo, kung totoo yun, siguro walang nagprogresong Pilipino sa ibang bansa. Pero magtataka ka, parang automatic pag nasa ibang bansa sila, marunong silang sumunod sa batas. Marunong sumunod kung saan tatawid, madaling sumunod kung sa pagdating sa pagpila at sa pagsunod sa mga proseso, no, whether sa gobyerno o sa pangpribadong lugar. Alam mo, walang kinalaman sa kultura yun. Yun po ay may kinalaman sa behavior. At hindi natin kailangang umalis ng Pilipinas para makita natin yung kaibahan ng kultura at ang behavior. Yung behavior kasi, ibig sabihin, yun yung, kumbaga, pag-uugali ng tao as a result of what he sees around himself. Yung responses ng tao, yung pag-responde ng tao doon sa mga demands that come along with a particular situation. No? So, yun yung behavior. So, tanungin natin, bakit kaya ang motorista sa Manila hindi halos hirap, no, sumunod sa batas trapiko? Bakit kaya parang hirap na tumawid doon sa tamang tawiran? Kasi sa paligid, parang walang incentives or walang rason para sundin yung mga dapat sundin na panuntunan, no, sa simpleng traffic regulation, sa simpleng pagtawid, no, at kung ano-ano pa.
Pero bakit the same motorist or the same pedestrian, the soonest that he gets to Subic and or Clark, immediately follows traffic rules and regulations? Pag-isipan po nating mabuti, no? Kung bakit automatic, hindi ba na hindi pwede ba nating sabihin na siguro yung mga taga Subic o mga taga Clark mga anghel at talagang mga aral na mga tao. Kaya kumbaga natural sa kanila yung pagsunod sa mga panuntunan, sa mga rules and regulations. O alam ng motorista, alam ng kahit na sinong pumupunta sa mga lugar na ito na kailangan nilang sumunod sa regulasyon, no? At kung hindi, magkakaproblema o sila'y madaling mahuli, hindi katulad sa Manila na kumbaga anything goes. Pag-isipan ho nating mabuti. Kasi katulad ng mga nagtuturo sa eskwelahan, pansinin din ninyo bakit kaya may mga klase na parating pa lang ang profesor o teacher, tahimik na yung klase. Pero may mga profesor, may mga teacher na kahit na nandyan na, maingay pa din yung klase. Pag-isipan ho natin mabuti. Yun muna ang aking ibabahagi sa inyo ngayon at subukan nating pag-isipang mabuti yung mga simple lang na araw-araw nakikita natin, no? At bas intindihin natin mabuti yung mga akala natin simple pero yung pala mas malalim yung epekto sa atin. Muli, magandang hapon. Salamat ulit kay kasamang Elmer Francisco sa pagkakataong ito. 10 ng ating mga kasama sa EFI Jeepney Station. No? Lagi ko hong iiwan sa inyo, lagi kong sinasabi sa mga kasamahan ko ito, alam nyo, ang importante, mahalaga. Pag meron hong nakipagtalo sa inyo doon sa kasabihang yun, medyo may problema siya. Magandang hapon po ulit sa inyong lahat.